Nagsimula ang pelikula sa kapitan ng fishing boat na nagngangalang Baker Deal, na naglalayag sa Plymouth Island kasama ang marinong si Doc. Kasama din nila ang dalawang kliyente na gustong-gustong sumama sa pakikipagsapalaran sa dagat. Gayunpaman, si Baker ay labis na nahuhumaling sa paghuli ng mailap na higanteng yellowfin tuna at tumangging bigyan ng pagkakataon ang mga kliyente na hawakan ang pamingwit. Nang magpumilit ang mga kliyente, naging agresibo si Baker at naglabas ng kutsilyo na nagbabanta sa kanila na lumayo. Dahil dito, tumanggi ang mga kliyente na magbayad. Dagdag pa sa problema, muling nabigo si Baker na hulihin ang mailap na isda. Ang lahat ng ito ay napanood ng isang lalaki na nagngangalang Reed mula sa malayo, at pagkatapos ay tumawid sa tubig upang puntahan si Baker. Gayunpaman, ang kanyang pagsisikap ay nagpapatunay na walang saysay dahil hindi siya napansin ni Baker. Pagkatapos ng hindi matagumpay na paglalakbay sa pangingisda, ang mga kliyente ay umalis nang hindi nagbabayad, kaya nag-alala si Doc kung paano siya mababayaran ni Baker. Gayunpaman, alam ni Baker kung saan siya makakakuha ng pera. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang kaibigan, si Constance, at pagkatapos gumugol ng mainit na sandali na magkasama, pinahiram siya ng pera na kailangan niya. Bago maghiwalay, nagtanong si Baker tungkol sa anak ni Constance, dahil iniisip niyang ipalit siya kay Doc. Nang maglaon, pumunta si Baker sa bar, na pag-aari ng lalaking nagngangalang Jack at nagbahagi ng ilang detalye tungkol sa mailap na yellowfin tuna, na tinawag niya bilang Justice. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nalaman natin na ito ang ikaapat na pagkabigo niya sa pagtatangkang mahuli ang isda. Pagkatapos, binayaran niya si Doc at inutusan siyang pumunta ng maaga sa susunod na umaga. Binanggit din niya na hindi sila kukuha ng anumang mga customer sa oras na ito. Sa tingin ni Doc, hindi magandang ideya na mag-aksaya ng gas sa paglilibang dahil kapos na sila sa pera, ngunit mukhang walang pakialam si Baker. Pagsapit ng gabi, mag-isang umiinom si Baker habang inaalala ang kanyang anak na si Patrick at ang mga alaala na magkasama sila noon. Kasabay nito, si Patrick, na kasalukuyang nasa tahanan ng kanyang ina, ay tumitingin sa larawan nila ng kanyang ama, na pinahahalagahan ang parehong mga alaala. Kinaumagahan, umalis sina Baker at Doc para sa kanilang paglalayag, hindi alam na si Reed ay nanunood mula sa dumadaang bus. Sa kabila ng buong araw sa dagat, wala silang nakitang palatandaan ng Justice at napilitang bumalik na walang dala. Ibinunto ni Baker ang kanyang pagkadismaya kay Doc. Sinisi siya sa pagdadala ng kamalasan mula nang mamatay ang kanyang asawa. Pinuno ng galit si Doc ng mga akusasyong ito, na nag-udyok sa kanya na lumayo nang walang sinasabi. Kinagabihan, pumunta si Baker sa bar ni Jack para uminom. Habang naroon, pinayuhan siya ng huli na magpatingin sa therapist, at binanggit ang mga alalahanin tungkol sa kanyang pag-uugali sa mga kliyente at ang kanyang walang katapusang pagkahumaling sa Justice. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Baker. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi inaasahang nilapitan siya ng kanyang dating asawang si Karen, na humiling ng pribadong pag-uusap. Dinala siya ni Baker sa kanyang bangka, pagkatapos ay sinabi niya kay Baker ang tungkol sa pagiging mapang-abuso ng kasalukuyan niyang asawa, si Frank. Ibinunyag niya na palagi silang pinahihirapan ni Patrick. Pagkatapos ay tinawag niya si Baker sa kanyang tunay na pangalan, John, na binanggit ang kanyang background sa militar at mga nakaraang tagumpay. Nang marinig ang mga problema niya, iminungkahi ni Baker na makipagdiborsyo, ngunit sinabi niya na ang pagtakas ay hindi isang opsyon dahil sa maimpluwensyang koneksyon ni Frank. Bukod pa rito, sinabi sa kanya ni Karen ang tungkol sa takot ni Patrick tuwing nag-aaway sila at kung paano niya ginagamit ang mga video game bilang isang distraction. Nilinaw din ni Karen na humihingi siya ng tulong para lang mailigtas si Patrick. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang plano na mag-organisa ng paglalayag sa bangka ni Baker. Inalok siya ni Karen ng 10 milyong dolyar para lasingin si Frank at ihagis sa mga pating. Gayunpaman, si Baker ay hindi interesado sa ganun karahas na pamamaraan, kaya hiniling niya kay Karen na umalis. Samantala, nagmamadali si Reed patungo sa pantalan sa pagtatangkang makausap si Baker, ngunit huli na ang lahat dahil siya ay naglayag palayo. Kinaumagahan, umuwi si Baker na may dalang maraming isda na ibebenta, at nadatnan lamang si Constance na naghihintay sa kanya doon. Na-curious siya tungkol kay Karen matapos marinig ang kanilang pag-uusap noong nakaraang gabi. Gayunpaman, pinili ni Baker na huwag magkwento ng anuman at sa halip ay lumangoy. Sa sandaling sumisid siya sa karagatan, nagsimula siyang makarinig ng tinig ng asawa ni Karen na sumisigaw sa kanya at kay Patrick.
Nakita rin ni Baker ang kanyang anak na lumalangoy sa tabi niya. Ngunit nang sinubukan niyang abutin, bigla siyang nagising sa mesa ng kanyang bahay, at naramdaman niyang basa ang kamay. Kasabay nito, lumabas si Patrick sa kanyang kumot pagkatapos ng paglalaro at natuklasan ang natapon na tubig sa kanyang mesa. Ito ay nagpapahiwatig na mayroong mahiwagang koneksyon sa pagitan nila. Sa parehong araw, dumating si Frank sa isla, na ikinagulat ni Karen habang siya ay nasa banyo. Hindi nag-aksaya ng oras, inutusan niya itong tanggalin ang kanyang bathrobe para mainspeksyon ang kanyang katawan. Nang makakita siya ng kaunting gasgas, tinanggal niya ang kanyang sinturon para parasahan siya. Sa sumunod na eksena, nagtungo si Baker sa tindahan ng pangingisda, na pag-aari ng babaeng nagngangalang Lois. Nandito siya para bayaran ang kanyang mga utang at bumili ng mga bagong kawit. Sinabi sa kanya ni Lois na alam ng buong isla ang paghihirap ni Karen sa mapang abusong pag-uugali ni Frank. Binanggit din niya ang paghahanap sa kanya ni Reed, ngunit umalis siya na parang walang narinig. Pagdating sa pantalan, nakita ni Baker sina Karen at Frank na naghihintay sa kanya. Sa kabila ng pagpupumilit ni Frank na sumama sa nakaplanong paglalakbay sa pangingisda, tumanggi si Baker, binanggit na wala ang kanyang marino at binigyang diin na labag ito sa mga regulasyon. Gayunpaman, naniniwala si Frank na ang lahat ay may presyo at sinabing babalik sa susunod na umaga para sa paglalakbay. Bago umalis, ipinakita niya ang kanyang baril at inutusan si Baker na maunang dumating bago siya. Palibhas ay desidido, muling naglayag ang ating bida sa pagtugis ng justice. Sa sandaling iyon, dumating si Reed sa pantalan ngunit muli, hindi niya ito naabutan. Nang suriin niya ang kanyang relo, natuklasan niya ang 20 segundo na pagkakaiba sa nakalaan na schedule. Nananatiling hindi matagumpay ang paghahanap ni Baker para sa justice, ngunit nakahuli siya ng ilang mahahalagang bagay na ibebenta sa merkado. Pagkatapos ay nagpalipas siya ng gabi kasama si Constance, na nagpaisip sa kanya ng 2 bagay, ang pagliligtas sa isang babae o paghuli ng mailap na tuna. Gayunpaman, ganap na hindi siya pinansin ni Baker at nagtungo sa palengke kinabukasan. Doon, nilapitan siya ni Doc, nang marinig ang tungkol sa 10 milyong dolyar na alok para sa paglalakbay sa pangingisda. Binigyang diin niya ang agarang pangangailangan ng pera upang matulungan ang kanyang apo at ayusin ang kanilang bangka, ang Serenity. Nakumbinsi na ito ay isang napakahusay na pagkakataon, sa wakas ay pumayag si Baker na isama si Frank sa paglalakbay. Kasunod nito, pumunta ang dalawa sa pantalan, kung saan naroon din sina Frank at Karen. Pribadong ipinaalam sa kanya ni Baker na isasama lang niya si Frank sa pangingisda at wala nang ibang gagawin pa. Sinubukan pa rin ni Karen na baguhin ang kanyang isip sa pamamagitan ng paglalarawan kung paano sinasaktan ng kanyang asawa ang kanilang anak. Inihayag din niya na naririnig siya ni Patrick sa pamamagitan ng screen ng kanyang computer, ngunit walang kibo si Baker. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalayag kasama ang iba pang mga lalaki. Habang nasa biyahe, nagsimulang magsalita si Frank tungkol sa kanyang stepson. Sinabi niyang kinikilabutan siya kay Patrick dahil ang batang lalaki ay palaging nananatili sa kanyang silid, naglalaro ng mga video game, at hindi nagpapakita ng interes sa iba pang mga sports. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng kainin ng isang pating ang pain, at pinahintulutan ni Baker si Frank na hulihin ito. Sa proseso, ang huli ay nadulas sa deck ngunit nagawang makabawi ng ligtas. Sa sumunod na eksena, bumalik sila sa pantalan, at mukhang bigo si Karen nang makitang muli ang kanyang asawa. Nakipag-usap siya kay Baker ng pribado, at iniharap sa kanya ang parehong alok dahil gusto ni Frank na mangisda muli. Iginiit din niya na ito ay ideya ni Patrick, kaya dapat niyang gawin ito para sa kapakanan ng kanilang anak. Pagkaalis nila, hinarap ni Doc si Baker, dahil narinig niya ang kanilang pag-uusap. Nagtanong siya tungkol sa kung ano ang nangyayari, at atubili na isiniwalat ni Baker ang buong kwento. Nang malaman ang lahat, ipinaalala ni Doc sa kanya ang kanyang likas na kabutihan, na iginiit na ang pagkitil ng buhay ng isang tao ay wala sa kanyang bokabularyo. Sa halip, pinayuhan siya ni Doc na patuloy na mag-focus sa paghahangad ng justice. Nang gabing iyon, bumalik si Baker sa kanyang bangka upang mag-isip nang bigla siyang lapitan ni Karen sa gitna ng malakas na ulan. Sa loob ng bangka, ipinakita niya ang singsing na ibinigay sa kanya ni Baker noong 16 pa lang siya, na nagsasaad na hindi siya nito nakalimutan at siya pa rin ang parehong babae na dating nakilala. Ang kanilang pag-uusap sa huli ay tumagal ng isang romantikong tagpo, at sila ay nauwi sa pagiging intimate.
Sa sandaling ito, napansin ni Baker ang mga pasa sa kanyang likod at napagtanto na pareho silang napinsala sa iba't ibang paraan. Nang matapos sila, sinabi niyang tatanggapin niya ang kanyang alok kung dadalhin niya si Patrick sa kanya. Saglit na nag-isip si Karen at sa huli ay pumayag. Nang maglaon, nang bumalik si Baker sa bahay, nakita niya si Reed na naghihintay sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang technical representative at pinuno ng regional sales ng isang kumpanya ng pangingisda na pinangalanang Fontaine. Nagtataka si Baker kung bakit siya dumating ng alas 2:30 ng umaga, kung saan ipinaliwanag niya na sinubukan niyang makipagkita sa kanya ng maraming beses sa maghapon ngunit hindi nagtagumpay sa bawat oras. Si Reed, na alam ang misyon ni Baker sa susunod na araw, ay nag-alok sa kanya ng libreng pagsubok sa pinakabagong Sonic Fish Finder. Pinigilan din siya nitong manakit ng sinuman. Ipinagtaka ito ni Baker, kaya itinaas niya ang kanyang kutsilyo at nagtanong kung bakit ang dami niyang alam tungkol sa kanya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Reed na siya ay kalahok lamang sa isang laro na tinatawag na Plymouth Island na nag-aalok ng iba't ibang mga pagpipilian. Ang pinakapaborito ng creator sa mga pagpipilian ay ang pangingisda. Ang layunin ng laro ay makahuli ng partikular na isda na naaayon sa pagkahumaling ni Baker. Gayunpaman, naguguluhan si Reed tungkol sa mga bagong panuntunan dahil ayon sa unang patakaran ay walang dapat mamatay sa Plymouth. Pagkatapos ay biglang nagising si Baker sa kanyang kama, hindi makagalaw hanggang sa tumunog ang alarm. Nang bumangon, naalala niya ang pag-uusap nila ni Reed noong nakaraang gabi. Pagkatapos ay sinuri niya ang ilang mga mapa, para lamang matuklasan na ang Plymouth Island ay nasa gitna ng kawalan. Pagkatapos nito, nagmaneho si Baker sa malayong lugar sa pagtatangkang makipag-usap kay Patrick, na ipinagtapat ang kanyang intensyon na saktan si Frank. Inamin niya na wala siyang maalala maliban sa pangingisda kasama ang kanyang anak at nakahiga na walang buhay sa buhangin. Ang kanyang pagmumuni-muni ay biglang naputol nang dumating ang anak ni Constance na si Samson, na umalis sa dati niyang trabaho para magtrabaho sa kanya sa bangka. Bagamat itinuturing ni Baker ang kanyang presensya bilang positibong senyales, tumanggi siyang ibigay sa kanya ang trabaho ni Doc dahil nagbago na ang mga patakaran ngayon. Kasunod nito, tinawagan ni Baker si Reed, ngunit nag-ambala siya ni Lois, na nag-imbita sa kanya sa tindahan. Binigyan siya nito ng isang kahon ng mga gamit sa pangingisda na iniwan ni Reed bilang complimentary sample. Biglang tinanong siya ni Baker tungkol sa kanilang lokasyon sa Earth, ngunit hindi ito masagot ng huli. Sa pag-iwas sa tanong, binati niya ito ng magandang araw at pinayuhan siyang gawin ang tama. Nang humingi siya ng paglilinaw kung ano ang tama para sa kanya, sinabihan lang siya ni Lois na manghuli ng isda. Pagkatapos ay tumawag si Baker sa opisina ng Fontaine upang kumpirmahin kung tunay ito, ngunit mabilis niyang ibinaba ang tawag pagkatapos ipahayag ang kanyang pasasalamat. Kasunod nito, nakipagkita siya kay Jack at binomba siya ng maraming tanong. Gayunpaman, hindi rin alam ng huli kung paano sasagutin ang mga ito, na nagpapatunay na lahat sila ay mga non-player character. Dito, ipinahayag na ang buong pelikula ay naglalarawan sa mundo ng paglalaro na nilikha ni Patrick bilang pag-alaala sa kanyang ama. Lumalabas na si Baker ay namatay sa labanan, pagkatapos ay pinakasalan ng kanyang asawa si Frank. Samantala, sa silid ng hotel, natuklasan ni Karen na may umatake kay Frank, na naging sanhi ng pagdurugo nito. Sa kabila ng kanyang pinsala, hinikayat pa rin siya nito na mangisda, at nag-alok pa nga na sumama sa kanya para tulungan siya. Sa bangka, ipinahayag ni Doc na binayaran niya ang ilang mga gangster para saktan si Frank. Ginawa niya ito para iligtas si Baker sa tukso. Gayunpaman, ikinagalit lang ito ni Baker, at nauwi sa pagpapaalis kay Doc sa kanyang bangka. Pagkatapos, nakita niya si Reed, na nagtatanong kung kilala niya ang lumikha ng laro. Alam ni Baker na si Patrick iyon ngunit sinabi niya na ito ay isang batang lalaki na gustong makasamang muli ang kanyang ama. Sa sumunod na eksena, pumunta siya sa kanyang bangka, kung saan naghihintay sina Karen at Frank. Pagkatapos ay sumakay sila at nagsimulang maghanda para sa paglalakbay. Nang maglaon, habang sina Baker at Karen ay nagsasaayos ng kanilang plano, si Samson ay hindi inaasahang lumitaw sa bangka, na ikinagulat nilang dalawa. Ito ay nagpalubha sa sitwasyon, dahil ang pagtulak kay Frank sa karagatan kasama ang batang lalaki na nanunood ay hindi na isang opsyon. Ilang sandali pa, malakas na ibinalita ni Samson na nakakuha ng malaking isda ang kanilang pain. Nang magmadali si Baker na hawakan ang pamingwit, napagtanto niya na ito ay ang Justice, ang isda na kinahuhumalingan niya.
Sa kabila nito, ginamit niya ang pagkakataon upang maisakatuparan ang kanilang plano at ibinigay ang pamingwit kay Frank. Ang lalaki, na napakahina para mahawakan ang makapangyarihang isda, ay hinila sa tubig. Siya ay kalunos-lunos na namatay, ngunit ang kanyang pagkamatay ay ginawang parang isang aksidente. Kasabay nito, narinig ni Patrick na sinisigawan ni Frank si Karen, na nagudyok sa kanya na umalis sa kanyang silid dala ang kutsilyo ng kanyang ama. Ilang sandali pa, bumalik siya na may dugo sa kanyang mga kamay. Kasunod nito, kumalat sa buong bansa ang balitang sinaksak ni Patrick ang kanyang stepfather sa dibdib. Nagbigay ng paliwanag si Karen, na nagsasabing si Patrick ay kumilos bilang pagtatanggol sa sarili. Ibinunyag din niya na naging biktima sila ng pang-aabuso mula nang mamatay sa labanan ang tunay na ama ni Patrick. Bumalik sa isla, habang naghahanda si Karen na umalis, sinabi niya kay Baker na pareho silang mahal ni Patrick. Tiniyak din niya sa kanya na makakasama niyang muli ang kanyang anak balang araw. Di nagtagal pagkatapos ng kanyang pag-alis, sinagot ni Baker ang isang tawag sa booth ng telepono at nakipag-usap kay Patrick, na umamin sa kanyang mga aksyon at nangakong babaguhin ang laro upang magkita sila. Sa sandaling natapos ang tawag, napansin ni Baker na nagsisimula ng magbago ang kapaligiran sa paligid niya. Hindi nagtagal, nakita si Patrick na tumatakbo papunta sa kanyang ama. Sa wakas, nagkaroon ng masayang reunion ang dalawa at natapos ang pelikula nang maglayag sila sa dagat para sa isang fishing expedition. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.